Okay, welcome to COC2, Setup Computer System. First is go to client. Sa client po, pupunta tayo sa internet or X muna natin yan. Then punta tayo sa internet. Right click natin yan, properties. Okay, hanapin natin Internet Protocol 4. Lilipat natin lahat sila into obtain. Okay, then close natin. Then right click, disable. And then hindi po natin siya i-enable. Kasi po naka-disable po talaga siya. Then go to server. Server po is properties, internet protocol, and make sure naka-use following IP address pa rin po siya. Okay, then okay lang natin cancel. Then pupunta po tayo ngayon sa Google. So Google po, hanapin natin yung DHCP, hanapin natin yung disable, DHCP server, ilipat natin siya into disable, then save natin ng 3 beses para make sure na na-save natin, then X natin yan, X natin yan, X na natin lahat yan, X na natin lahat yan. Next natin is, pupunta tayo sa server o server management. Sa server management, hanapin po natin add rules, then next lang natin, and then next lang natin. First is, ang unang install natin is the Active Directory domain server. Add features natin. And then next lang natin. Then next lang natin, then install. Gagawin natin guys, hihintayin natin maging dilaw yung icon na kulay blue. Then pag nag-yellow na yan, ibig sabihin install successful na po. Then close natin. Then add rules lang ulit. Then next natin. Hanapin naman natin yung DNS server. Add features. Make sure na naka-check yan. Then next, install. Okay, wait lang din natin maging kulay yellow yung icon natin. Naging yellow na guys, ibig sabihin successful na yan. Gawin natin, click natin yung close. Okay, next natin, pupunta tayo sa or reset natin yung mga computer natin. Mas maganda kung reset or shutdown. Sure guys na nakapatay yung computer natin, then nabuhay na po. Then open natin tayo sa server manager. Sa server manager guys, hintayin lang po natin may lumitaw sa gilid natin. Okay, yan. Kahit itry mo na itry yan, hindi po mag-a-add rules yan. Wait lang po natin ng ilang segundo. Okay, next naman po,
click natin yung ADDS. Sa ADDS guys, hanapin natin guys yung more. And then, hanapin po natin dyan yung promote. Okay, sa promote guys, wait lang natin ng konti. Then, ang i-click po natin dyan is the add a new forest. Okay, pag na-add natin yung forest guys, type natin yung crt.css o yung domain natin guys. Next natin. And next sa password po, make sure na 123.css po ilalagay natin. 123.css po na small letter yung CSS natin. Next natin. Next natin. Okay, next natin guys. Next natin. Next natin. And then wait lang po natin. Then next is the install. Pag natapos yung install guys, is click lang natin yung close. Then automatic guys, ang mangyayari sa laptop natin or computer natin guys is mag-shutdown or magre-reset po. Okay, pag na-reset na yung computer natin guys, punta ulit tayo dito sa server manager. Click natin yung add rules. Next natin, next natin. Okay, now, ang pipilitin natin yan is the DHCP server. Add features natin. And then, baba natin ng konti. Hanapin po natin yung printer documents. Okay, make sure na yung dalawa na yan is naka-check. And next natin. Next naman dyan is hanapin natin yung Windows Server Backup. And then make sure na naka-check po siya. Then next natin. Next natin. Next natin. Next natin. Then install.
This part guys, pag may nakita kayong successfully succeeded guys, is pwede na po natin i-close yung ini-install natin. Make sure lang po na may nakalagay. Yan, nakalagay naman po. Close na po yan. And the next is DHCP. Click natin yan. The next dyan is the more. Then completed. Then next natin, commit. Make sure naka-click tayo sa commit. And then close. Okay, the next dyan is close lang natin isang panel yan. Then right click. Hanapin natin DHCP manager. And then expand natin or click natin yung icon. Click natin yung icon ng IP4. Then right click po, new scope. And then next, then type natin yung scope natin which is the crt.css or yung domain natin. Pati po sa description, same lang din po. Then ang starting IP address natin, make sure na yung nilagay natin sa COC2 which is 192.168 and then station number then .1. Then ang ending natin 192.168 and then station number then .10. Make sure na yung dulo na yan is 1 and 10. Then next natin. Next natin. Next natin. Next natin. Okay, next yan sa IP address natin, make sure na 192.168 station number natin, and then yung per pataas na nilagay natin, which is, ang nilagay ko dito is 6, kaya dapat 6 din po yung ilalagay natin dyan. Kapag hindi kayo sure, window R, CMD, type natin ipconfig, ayun, nakalagay po sa default gateway. Yan po yung ilalagay natin. Make sure na tama yung nakalagay sa default, then add lang po. And then, click natin yung in-add natin, then next po, and then next, then done. Okay, pagkatapos yan, X lang natin lahat yan. X natin lahat. Diyan naman po tayo sa desktop, right-click natin, new folder. Type natin dyan is redirection or red. Make sure na redirection or red, pwede po kahit alindaan. Next is right click, new folder. Type naman natin is mapping. Okay, sa redirection guys, click natin yung folder na yan. Right click, properties, share, and then drop down natin. Type natin, i-click natin everyone guys. Then add, then ilipat natin yung read to write or read write. Okay, then done. Then hanapin natin yung advanced sharing. I-check natin yung share this folder. Click natin yung permission. Pull control natin, then add. Then type natin dyan is AU, then check name. Then okay natin. Pull control. Apply. Okay. Apply. Okay. Make sure na naka-apply okay. Then kunin natin yung root path o network path. Copy natin yan. Then punta tayo sa notepad. I-paste natin dito yung link. And then next, sa mapping din po, same lang din po. Properties, sharing, share, drop down, everyone, add, lipat into read and write, then share, then done, advanced sharing, check the share folder, permission, check natin yan, then add AU, check name, okay, and then pull control, apply, okay. Apply, okay. Then kunin natin yung network path. Ilagay natin doon sa notepad, same doon sa redirection natin. Paste lang natin dyan. Okay, next natin, pag nakuha na natin yung dalawang folder natin, nakuha na natin yung link nila or network path,
click natin yung start button. Hanapin natin yung administrator tools. Okay, ang unang gagawin natin dyan is the group policy management. Open natin yan. Okay, next natin, click natin yung icon sa unahan, yung plus. Expand lang natin yan. Expand natin domain. Expand natin yung CSS. Sa CSS, click natin. Right-click. Create GPO. Then, ang ilalagay natin dito is CRT. Then, capital letter yung GPO. Okay, then, okay natin. Then, lalabas sa gilid yung ginawa natin. Right-click natin. Right-click. Edit. Okay, next dyan is the policy. Windows settings. Windows folder redirection. Then, desktop. Right-click. Properties. And then, drop down natin. Basic. Then, kukunin natin yung network path natin doon sa Notepad. Copy natin yung redirections. Copy natin siya. Punta tayo ngayon sa kaninang ginawa natin doon sa desktop. Sa desktop po, right-click, properties, then paste natin yung network path sa root path, then apply, yes, and then okay. Okay, ganun lang po Then X natin lahat para make sure na nasave na natin. Okay. Next natin, another po is start button, administrator tools. Hanapin natin Active Directory user and computer. Okay, then expand natin yung CSS. Then right-click natin, new, and then organizational unit. I-type natin yung nakikita natin dyan na create in crt.css, then slash. Okay natin. Then malalaman, okay, lalabas dyan. Then right-click, new, then user. Then type natin yung pangalan and last name natin. Make sure na tama yung last name and then middle name natin. Okay, then naman sa login o sa user login name, make sure na first name dot last name natin. Tandaan niyo po yun first name dot last name natin. Okay, then next natin, uncheck natin yung nasa unahan, then check natin yung dalawa sa gitna, then yung password natin na 123.css. Next natin, then finish. Makikita natin yung kinirate natin, right-click. Or punta tayo sa network path, copy natin yung link na yan. Then right-click natin yung ginawa natin kanina, properties. Punta tayo sa profile. Sa profile, lagay natin dyan sa profile path. Paste natin yung mapping natin. Then create natin connect. Then paste natin dyan. Then slash. Then last name natin. Or first name. Pwede po yun. Kahit alin po doon. Then apply okay. Then X lang ulit natin lahat yan. Pati po yung notepad natin kasi hindi na natin siya kailangan. Okay, next natin guys. Start button. Search po natin yung device and printer. Ayan, device and printer. Okay, then dyan po, click natin yung add printer. Okay, click natin yung next. And then local printer. Next natin. Next natin. And then wait lang natin na may lumabas na printer. Then mamimili kayo kung ano yung gusto nyo yung printer. Then pag may napili na kayo, click natin yun. Then next natin. Then dyan po is make sure na mayroong pangalan yung printer natin. O pwede po, basta mayroon siyang pagkakakilanlan. Mas maganda kung ilagay na lang natin yung pangalan or last name natin sa dulo. Okay, next natin. Next natin. Then, done. Ayan na, nagagawa na tayo ng printer natin. Okay, next natin guys, is X natin yan.
Then, start button, administrator tools. Hanapin natin yung printer, management. Ayan, printer management. Open natin yan. And then, expand natin yung printer server, yung 1. Then, hanapin natin yung printer. Pag kinik natin yung printer, makikita natin yung create natin ng printer. Right-click natin. Deploy with GPO. Okay, then click natin yung browse. Hanapin natin yung GPO na create natin kanina. Okay natin yun. Then, okay. And then, check natin. Make sure na naka-check yan. Then, add. Then, apply. Okay. Make sure na naka-deploy yung GPO natin. Then, X na lang natin lahat. Pupunta tayo sa ating mga client. Kanina naka-disable yung ating client. Ngayon is in-enable natin. Okay, kapag in-enable natin yan, dapat lalabas yung domain natin dyan, which is the crt.css. Pag lumabas yan, ibig sabihin tama na po yung ginawa natin. Okay na yan, pupunta tayo sa folder. Welcome natin siya. Right-click natin yung this PC, properties. And then, punta tayo sa pinakababa. Hanapin natin yung rename, this PC, advanced. Then, click natin yan. Then, hanapin natin yung change. Lipat natin siya sa domain. I-type natin yung domain natin doon, which is the crt.css. Okay natin. And then, type natin dito, administrator. Make sure na small letter lahat. And then, type natin sa password is 123.css. Okay natin. Okay, then makikita natin dyan kung nag-welcome na, okay lang natin ng okay, then close po para mag-restart yung computer natin or mag-shutdown. Okay, pag nag-shutdown, ganito yung magiging itsura niya guys. Click lang natin yung other user. Type natin dyan yung login name natin which is nakalagay doon. Last name or pangalan pala natin that last name natin. And then password 123.css. Pag na-type na natin yan, okay natin. Next guys is tapos na po yung COC3 natin. Okay, kapag nag-welcome na ganyan guys, tapos na yung COC3 natin. Okay, now ngayon ang gagawin natin is upon checking kung tama or may kung tama po yung mga inad nating rules, punta tayo sa folder, this PC. Pag may lumitaw dyan guys na folder or another folders guys or another device is tama na po. Then ngayon gagawin natin, mag-create tayo ng folder dyan sa desktop natin. And then, maglagay din tayo ng mga informations. For example, gusto natin mag-print. Then, Control P. Hanapin natin yung print. Then, print natin. Okay. Then, para makita natin yan kung nag-print nga po ba yan. Pumunta tayo sa server natin to check yung mga files na ginawa natin. Okay. Now, dito po yon sa redirections. Ayan yung ginawa natin sa desktop. Okay. Pag meron ganyan guys, automatic may connection siya sa mapping guys. Open natin. Yan. Meron po siyang connection. Para sa printer, click natin start button. Then type natin yung device and printer. Device and printer po. Okay. Then click natin yung printer natin. See what's print. Then, pag merong nakalagay na printer, guys, diyan natin makikita kung may connected yung client natin into server. Ibig sabihin, may connected silang dalawa. Okay, next naman natin, guys, is the remote thing po. Machi-check natin kung totoo nga po bang may remote po yung client natin. Punta tayo sa this PC or yung folder natin, right-click, properties. And then, hanapin natin, guys, yung remote. Then, click natin yung remote. Make sure na naka-allow dyan. Apply, okay. Okay, then type natin yung start button. Then, type natin remote, guys.
Okay, sa remote guys, make sure before kayo maglagay ng remote desktop natin, punta muna tayo sa client. If allowed din po natin yung remote natin guys. This PC. Yan po, properties. Hanapin natin yung pinakailalim, guys. Hanapin natin yung advanced, guys. Advanced system settings. Then type natin administrator. Then 123.css. Yes natin, guys. Then hanapin natin yung remote. Make sure na naka-allowed dyan para makapag-remote tayo. Then X natin lahat. Punta po tayo. Pagkatapos natin, punta tayo sa server natin. And then sa server guys, i-type natin dyan yung IP address ng client natin, which is, ang nakalagay doon kanina, oh, 192.168.2.2. Kasi nga po, siya yung IP address o IP4 ng kabila or ng client natin. Okay, then wait lang natin. Okay, then kapag lumabas sa ganyan guys, type natin administrator or 123.css pala, sorry, password pala yan. Then okay lang natin. Okay, pag may lumitaw na ganyan guys, ang i-click lang natin dyan is yes. Pag ni-yes natin yun guys, pupunta ngayon tayo kay client. Pupunta ngayon tayo kay client. Sa client guys is i-yes lang natin yan. Yan, i-okay lang natin. Okay, then mariremote na natin. Or, pwede na natin, punta tayo sa server, then pwede na natin siya i-remote gamit yung monitor niya. Para malaman natin kung naka-remote na guys, minimize natin yan. Makikita natin dual monitor na po yung nangyayari sa computer natin. Yun lang po ang cover ng COC3 natin. Make sure na may natutunan tayo at ingat tayo lahat and God bless po sa atin.